Praise God. Salamat sa ating mga kapatid. Naglanggol, yung tanging bilang. Hindi ako na-inform, kasama pala ako sa nakawait din po pala sila. Pero salamat sa ating Diyos. Nagagalap po ba tayo mga kapatid? Amen. Tagumpay po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Gandang tingnan pag nakangiti tayo. Amen? Amen. Yan. So sige po, buksan natin ang banal na kasulatan ng ating Diyos sa John 19:30 o sa 1:19, talatang 30. Sige po, basahin natin sa English and after that sa Tagalog po. John 19 verse 30, begin. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Sa Tagalog po, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at tinuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Sabihin nga po natin, it is finished. Or naganap o natapos na. Yan. So ang tagumpay ng krus, sa tagumpay ang bawat sa atin. Amen? Amen. Yan, sa the triumph of the cross. So si Jesus sa kanyang mahuling mga sandali, no, nagbitiw siya ng mga makapangyarihang mga salita. Napakinggan na po natin last week hanggang sa mga oras nito, no, kahit mamaya no, sa pangpito ay napakahalaga na kung saan ang mga huling sandali ng Panginoong Yesus na binitawan niya ang mga salitang ito, at kung saan ay lumipas ang panahon at walang katapusang kahalagahan. Hindi po ba? Napakahalaga ng mga binitawan niyang salita o mga salita na lumabas sa bibig ng ating Diyos. So ang pitong salita ni Jesus na may malalim na pahayag ng kanyang mission, yan, ng tagumpay no, at ng kanyang buong puso. So sinabi niya ito, no, mga kapatid. At kabilang dito po no, yung nabasa natin ng 6 sa huling mga salita ni Jesus. Ano po ito? Basahin po natin muli sa Tagalog. Nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at tinuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yan, tapos na o naganap na. Amen? Yan, so ito po ay naglalaman ng katuparan ng kanyang pagparito dito sa mundo at ng katuparan ng plano ng Diyos sa bawat isa para sa ating kaligtasan. So tayo ay ligtas na. Amen? Amen. Yan, so sa mga oras na ito ay pagtutuunan natin ng pansin. Titignan natin, sasalamin natin no, kung bakit ba sinabi ito ng ating Panginoon. Hindi natin titignan, huwag muna tayo sa mga oras na ito. Ang tignan muna natin kung ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Yesus yung salitang it is finished o tapos na o naganap na. This is the finality of a sacrifice or a mission from Jesus Christ. Amen? So, una, bakit po ba napakahalaga ng sakripisyo at tagumpay na kanyang tinamo para sa ating kapakanan nung sinabi niyang tapos na? Una, ano ba sinabi ko mga kapatid? Una, number 1 is the fulfillment of His mission or ang katuparan ng kanyang mission. Yan. So, nang sinabi ni Jesus ang mga salitang tapos na o naganap na, ipinahayag niya ang mission niyang ito na isa katuparan, no? Yung natapos na o naganap na kung saan perfecto siya. Perfect yung ginawa niyang mission na ito. Natapos niya ng buong buo. Hindi po ba mga kapatid? Yan. So mula pa nung sa kanyang sa kanyang ministeryo, no, yung naparito siya sa lupa, siya po ay nagdala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin or sa sangkatauhan. Di po ba? Bawat himala, ano po ba yung ginawa ng Panginoong Yesus? Nagturo siya. Di po ba? Gumawa siya ng iba't ibang himala at bawat sandali ng kanyang buhay ay naglayon patungo sa isang matinding kaganapan na kung saan po yung sakripisyo niya sa krus. Di po ba? Sinacrifice niya yung buhay niya. Para kanino po? Sa bawat isa. Hindi po? So ang mission ni Jesus ay hindi lamang upang magpagaling, hindi lamang po gumawa ng himala, or ang mission ng Panginoong Yesus ay hindi lamang magturo sa kaharian ng Diyos o ng kaharian ng Diyos. Ang pinakamatindi na layunin na kung saan kung bakit ang sakripisyong ito o ang Panginoong Yesus ay naparito ay dahil upang magbayad ng kasalanan. Para kanino po? Sa atin. Para sa sangkatauhan. Yun po yung pinakamatindi
o isa sa layunin na kung saan ay magbayad para sa mga kasalanan ng bawat isa. So ang kanyang kamatayan sa krus ay ang kaganapan ng plano ng Diyos upang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin na naipahayag na ang kasulatan nito no bago pa may panganak si Jesus. So andun na po yung prophecy. Alam na nakasulat nito. Amen? Nabasa na po ba natin ito mga kapatid? Yan. So, nung sinabi niya na tapos na o naganap na, ipinahayag niya ng gawa ng kaligtasan ay talagang tapos na. Brother Iber, puro tapos na sinasabi mo. It is finished. Amen? Hindi po ba? Bakit nga niya sinabi yun? Hindi po ba? Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Buong buo, perfecto. No? So, ang parusa na dapat para kanino po mga kapatid? Sa atin, para sa kasalanan ay binayaran ng Panginoong Yesus ng buong buo na kung saan upang magkasundo ang tao at ang Diyos. Diba? Pinagkasundo ng Panginoon. Kasi hiwalay tayo dahil sa ating kasalanan. Amen? So sa John 19:30, no, o sa 1:19-30, ang salitang Griego, no, o sa salitang Griego para sa naganap na ay tetelestai. Sabihin nga po natin, tetelestai. Ano po ba ito? Yan. Isa po itong termino, no, na sa Griego, no, ang karaniwang termino na ginagamit noong dati pa, nung sinaunang panahon upang markahan ang pagtatapos ng isang gawain. Yan. So, karaniwan itong ginagamit ng mga alipin upang ipahayag nila na natapos na nila ang kanilang trabaho. Yun po ibig sabihin ng tetelestai. Diba? Or maaring yung mga mangangalakal upang ipakita na ang isang utang ay nabayaran ng buo. So yun po. Intindihan po natin, tetelestai mga kapatid. So kaya nga, nang binanggit ni Jesus ang salitang ito, ipinahayag niyang utang na kasalanan ay nabayaran ng buo. Sa buong buo na nabayaran ng Panginoong Yesus. Bakit niya nasabi ang salitang it is finished or natapos na? Upang bayaran ng buong buo ang kasalanan ng bawat tao. Amen? Kaya nga po, no, wala nang kailangan pang sakripisyo. Hindi na po kailangan ng anumang sacrifice. Bakit, mga kapatid? Kasi binayaran na ng Panginoong Yesus o natapos na at naganap na. Amen? Yun po yung una. Pangalawa, ang pangalawa ay ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So the victory over sin and death. Yan. So, ulit po tayo. Natapos na, naganap na. It is finished ay nagpapakita rin ng tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Yan. So ang krus na dating simbolo ng kahihiyan at pagkatalo, no, ay naging mismong instrumento ng tagumpay. Di po ba? Naging instrumento siya ng tagumpay. So sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinalo ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan na humawak sa sangkatauhan. Kasi dati makasalanan po, bawat tao. Bawat tao ay makasalanan na kung saan ay alipin tayo ng kasalanan nito. Mula pa noong pagkatalo nino po, the fall of Adam and Eve. Yan. So ang parusa ng kasalanan na kamatayan ay binayaran po no, ng isang beses lang. Ilan po mga kapatid? Yan, isang beses lang at magpakailanman sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Jesus or ni Jesus Christ. Yan, so basahin po natin yung 1 Corinthians 15:54 to 57. Sige po. Unang Korinto 15:54 to hanggang 57. Sige po, sumpuhan na po ba ng bawat kapatid? Sige po, handa simulan. Yan. So no, sa nabasa po natin, sabi doon, ang kamatayan daw ay nilamon sa tagumpay. Saan o kamatayan ang iyong tagumpay? Saan o kamatayan ang iyong tibo o tinik? Yan, so ang mga salita ni Jesus dito, no, mga kapatid, no, na tapos na or yung sinabi niyang it is finished, ay hindi mga salitang pagkatalo. Di po ba? Mismong nabasa natin, no? Ang kamatayan ay nilamon sa tagumpay. So kundi ng tagumpay. Di po ba? Tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan at
kamatayan na tinitiyak na ang mga naglalagay ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi na magiging alipin pa ng kasalanan. Hindi po ba? O ito ay upang hindi mahiwalay pa ng lubusan sa Diyos. Amen? Kaya nga po sinabi niya yun, upang tayo daw ang salita na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, tapos na o naganap na ay ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi po ba? Pangatlo, bakit po ba napakahalaga nang sinabi ng Panginoong Hesus yung sakripisyo niya, yung binigay niya yung kanyang buhay, nung sinabi niyang tapos na. Ang pangatlo po, yung po yung wakas ng lumang tipan. So, the end of the old covenant. Bakit nga po ba? So, nung ipinayag ni Jesus ang naganap o it is finished, ito rin ay nagsilbing tanda ng katapusan ng lumang tipan at ang pagsisimula ng bagong tipan. The New Testament. So, ang lumang tipan, no, alam natin yan ay batay sa batas at mga sakripisyo. Di po ba, kung nabasa po natin o binabasa po natin ang ating Biblia, kasulatan, no, ang salita ng ating Diyos. Ito po, na kung saan ay hindi sapat upang tunay na magbayad ng kasalanan. Kasi kung mababasa po natin, kinakailangan po kasi, no, ng patuloy na mga sakripisyo at ito kailan may hindi nagbigay ng permanenteng kapayapaan o kapatawaran sa bawat o sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos. Di po ba? May iba't ibang batas sa lumang tipan. Nabasa na po ba? Sige nga po, isang kapatid, ano pong isang batas? No? Or sakripisyo. Hindi po ba nag-aalay sila ng hayop? Amen? Yan, so isa po dito yung tinatawag nilang ceremonial laws. Ano po ba ito? Ito po yung tungkol sa sacrifice o paghahain o paglilinis or sinasabing cleanliness rituals. Yan. So ano po ibig sabihin nito? Ang layunin po nito ay upang sila ay maging banal na bansa sa Old Testament. Di po ba? Dapat maging banal sila sa harapan ng ating Diyos. So ipinapakita kung ano ang tama at mali sa harapan ng ating Diyos at upang sila ay maihanda or maihanda ang tao. Yun po yung ceremonial laws. So noong panahon ng lumang tipan, kapag nagkasalang tao, ano pong ginagawa? Kailangan nilang maghain ng hayop. Hindi po ba? Bilang alay sa Diyos. At ito po ay kailangan din yung dugo. Yan. So dapat yung hayop na inaalay nila ay walang kapintasan. Yan. So walang kapintasan. Bakit? Kasi kung saan ang paghahandog, ito po ay inahandog nila para sa kasalanan, paghahandog para sa kapayapaan, at handog para sa pagkakasala. Pero ito ay panandalian lamang. Ano po sinabi ko mga kapatid? Panandalian lamang o inuulit-ulit lang nila taon-taon o pag kinakailangan lang. Naintindihan po natin mga kapatid? Yung po yung pag-aalay nila para sila ay maging banal sa harapan ng ating Diyos. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa. Sige po, buksan natin sa Mateo 27:51. Yan, sige po. Sa Tagalog, Mateo 27:51. Nakita na po ba? Nasumpungan na po ba mga kapatid? Sige po, handa, simulan. Amen. So nahapak, no? Or nahati. Yung tabing daw ng templo ay nahati sa ilan po? Sa dalawa. Nag-divide siya, no? So nagbigay ito ng sign or ng kahulugan na ang pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan ay natapos na or tinanggal na. Amen? Yan. So hindi na kailangan ng dating sistema or yung batas ng Old Testament o ng mga sakripisyo dahil ang pinakamataas, no, na sakripisyo ay ginawa na sa Hebrews 9:12 na kung saan nakasulat na si Jesus ay pumasok saan po? Sa kabanal-banalang dako isang beses at magpakailanman na sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, no, kaya tiniyak ang walang hanggang kaligtasan. So ang Panginoong Jesus ang nag-sacrifice ng kanyang buhay at ang dugo, no,
sa buhay ng bawat isa sa atin para sa ating kaligtasan. It is finished. Naganap na. So, mababasa natin yung Hebrews 10:4 at 12, sapagkat hindi kayang alisin ng dugo ng mga toro at kambing ang mga kasalanan. Sa 12, ngunit si Kristo, nang minsang ihandog ang kanyang sarili para sa mga kasalanan, ay umupo sa kanan ng Diyos. So, naganap na. It is finished ay nangangahulugang ang sakripisyo ni Jesus ay ang huli at ang perpektong sakripisyo, wala nang ibang dugo ang kinakailangan. Hindi po ba mga kapatid? Di na kailangan yung mga sinasacrifice nila ng mga hayop or kailangan pa ng dugo. Kasi wala nang ibang dugo ang kinakailangan upang magbayad para sa kasalanan ng bawat tao o ng sangkatauhan. So ang batas ay natupad kay Kristo at sa Kanya, kaya tayo ngayon ay may daan upang makalapit saan po? Sa ating Ama. Dahil sa ginawa ng dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. So, sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya tayo nangaligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa ating mga gawa. Kundi para makalapit tayo sa ating Panginoong Yesus, ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, that no one come to Father but by me. So paano tayo makakalapit sa ating Ama? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, na kung saan ay tunay na nilinis tayo sa ating mga kasalanan at mula nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, ay nakakalapit at makakalapit tayo sa ating Ama na nasa langit. Amen? Pangapat, ang pagsabi ng Panginoong Yesus, or ang kahalagahan na kung saan bakit niya sinabing it is finished or naganap na, ay isang pagdeklara ng pagtatapos at kapahingahan. Yan, so a declaration of completion and rest. So sa kanyang huling mga salita, ipinakita rin ni Jesus ang kanyang ganap na pagsunod at perpektong pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Mula nang siya ay pumasok o pumarito sa mundo, he had lived in the perfect alignment with God's plan. So ano po ito? Bawat hakbang na kanyang tinahak ay ayon sa kalooban ng Ama. Kalooban po ng Ama ito, mga kapatid. So hanggang sa kamatayan ng krus, kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hindi po ba? So sa John 17 verse 4, nanalangin si Jesus. Ano pong sinabi ng Panginoong Jesus? I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. So ang buhay ni Jesus ay buhay ng perpektong pagsunod at sa kanyang kamatayan tinapos niya ang pinakamataas na gawain ng pagpapasakop nang sinabi niya na naganap o tapos na. Yan, na ipinayag din niya ng ginawa niya ang lahat na kinakailangan upang magdala ng kaligtasan sa mundo. Bakit narito ang Panginoong Yesus? Wala nang ibang gawain na kailangang gawin. So ang salitang tapos na ay isa ring salita ng pahinga. Yan. Parang ganyan, papahinga ka kayo. Yan. Di po ba? O tulad ng nagpahinga ang Diyos sa ilan? Sa ikapitong araw. Si Jesus din po, mga kapatid, matapos tapusin ang kanyang gawain ng kaligtasan ay nagpapahinga na rin. Hindi po ba? So para sa atin, may pahinga. Amen? So, kanyang natapos ng gawain Tapos nang ginawa ng Panginoong Yesus it is finished. Sabi niya, naganap na, natapos na. Hindi na natin kailangang magpumilit pa ng ating kaligtasan. Bakit? Dahil ito ay tinamo na sa pamamagitan nino po ni Jesus. Hindi na kailangan ng anong ginagawa ngayon sa Pilipinas? Penitensya. Nagpapapako sila sa krus. Yung iba nga nagpapahatak pa. Hindi po ba? Sinasaktan nila yung sarili nila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Yung iba nagpapabitin pa. Hindi po ba? Yung iba sinusugatan nila para lang sa yung pinapalo pa nila, pinapalo nila. Yan yung iba nagbubuhat pa ng krus. Yung nagpapakahirap sila. Kaya nga po sa buhay natin ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus na tumanggap, tayo yung gagamitin ng ating Diyos na nakakaalam, na naunawaan natin, naintindihan natin kung bakit sinabi ng Panginoong Yesus yung 7 wika. Hindi po ba? Kaya huwag nating itikom yung mga bibig natin. Huwag nating hayaan na hindi natin maibahagi. Kasi maraming tao ang hindi alam ang katotohanan. Hindi nila alam na sila ay ligtas na. Amen? Kaya wala sila.
Ligtas sila eh, kaya lang hindi rin nila alam na ang Panginoong Hesus, no, na pag tinanggap nila, no, bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maghahari ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Hindi po ba nung tayo, no, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, hindi rin natin alam kung anong ginagawa natin mga kapatid eh. Hindi po ba? Pero nung nakakilala tayo sa Panginoong Hesus, natuto tayo. Nalaman natin kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa, kung bakit siya napako sa krus, kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay. Amen? Kaya nga po no, yung bagay na yun na kung saan ay may kapahingaan sa sinabi niyang tapos na or it is finished, ay sa panglima po no, ito po ay ang simula ng bagong buhay. So the beginning of a new life. Yan. So, ano po ibig sabihin nito? So, bagamat tapos na ay nangangahulugan ng pagtatapos ni Jesus sa lupa ng kanyang misyon, ito rin po ay nangangahulugan ng simula ng isang bagong bagay. Ang pasimula ng bagong buhay para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Bago na tayo mga kapatid. Amen? Bagong buhay na tayo. Lahat po ba dito ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus? Amen. Amen. Wala na po tayo sa dati. Yung mga kasalanan na nagagawa natin. Kasi tayo ay bago na sa harapan ng ating Diyos. Kasi binuksan na eh. Dahil sa sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Natapos na. Binuksan niya ang bagong bahay, ang bagong buhay sa bawat nananampalataya sa Kanya. So sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, binuksan ni Hesus ang pintuan ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Amen? Hindi po ba? Naintindihan po natin kung bakit sinabi ng Panginoong it is finished o natapos na. Buhay na walang hanggan ang binuksan niya para sa bawat nananampalataya sa Kanya. Hindi po ba mga kapatid? 2 Corinthians 5 verse 17, sabihin nga po natin. Sige po, buksan natin ang ating. Gusto niyo po ng buhay na walang hanggan, nakalimutan niyo po ang 2 Corinthians 5:17. Sige po sa English and after that sa Tagalog. Ready, begin? 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone doing by Christ is a new creature, all things are passed away. Amen. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na, ang bago ay dumating na. Amen? Dahil sa natapos na gawain ni Jesus, hindi na tayo nakatali sa kapangyarihan ng kasalanan, mga kapatid. Inaanyayahan po tayo sa isang bagong paraan ng pamumuhay, isang buhay na tinutukoy ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas na tayo ay lumayo na tayo o kinalimutan na natin yung dating tayo. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus ay hindi katapusan. Sabihin nga po natin, hindi katapusan. Ayan, kundi simula ng bagong buhay na Kanyang inaalok sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, dapat makita sa atin na tayo ay laging mapagtagumpay. Sabihin nga po natin sa ating mga kapatid, tagumpay tayo kapatid. Ayan. Bakit po? Ayan. Buhay na walang hanggan ang nag-aantay sa atin. Yan. So work out our salvation. Yan. Huwag tayong masumpungan na talunan. Sino po ang talunan? Mga kapatid, dapat ang kaaway ng Diablo. Dapat tayo ay tagumpay na gaya ng Panginoon. Kasi po, kung may matatalo man sa laban na ito, hindi. Ayun. Amen? Kaya anumang problema, anumang pagsubok, anumang nararanasan, anumang pinagdadaanan natin, isipin natin kung paano sinakripisyo ng ating Panginoong Hesus ang Kanyang buhay para tayo ay maligtas. Kaya dapat sa bawat hamon ng ating buhay, dapat ikaw kapatid, tayo, lahat tayo ay tagumpay. Amen? Hindi po ba mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, ang mga salita ni Jesus, it is finished, naganap na o tapos na, tayo ay pinaalalahanan ng kabigatan ng Kanyang sakripisyo at lalim ng Kanyang pag-ibig para sa atin. Sa mga salitaan mo na ating narinig natin ang deklarasyon ng tagumpay, ang katuparan ng plano ng kaligtasan ng Diyos, ang pagtatapos ng misyon ni Jesus, at ang simula ng bagong buhay para sa lahat na nananampalataya sa Kanya. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, ang halaga na binayaran para sa ating
kaligtasan. Mabuhay tayo sa kalayaan na dulot ng kaalaman ng ating utang ay nabayaran ng buo. Amen? Yan, so, at tayo ay magpahayag po, no, mga kapatid, dahil sa ginawa ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa bawat sa atin, ay magpahayag po tayo na may pusong punong-puno ng pasasalamat sa Kanya. Yan po ang makita ng ating Diyos, na kung saan ang gawain ni Jesus sa krus ay hindi lang tapos na, no, or it is finished, kundi ito ang simula ng buhay na walang hanggan para sa lahat na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? Naunawaan natin mga kapatid? Amen. Nagumpay po ba ang bawat sa atin sa mga oras na ito? Amen. Ganyan po dapat mga kapatid, maunawaan natin kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus yung 7, no, yung 7 na salita ng ating Diyos, at kabilang dito yung it is finished. Amen? Sige po, yumuko tayo sa mga oras nito at tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa natapos na gawain ni Jesus sa krus. Kami ay nagpapakumbaba sa Kanyang sakripisyo at Kanyang pag-ibig para sa amin. Tulungan mo kaming mamuhay, O Diyos, sa tagumpay na Kanyang pinagtagumpayan para sa amin at lumakad sa bagong buhay ng Kanyang ibinigay sa amin. Huwag sana naming ipagwalang bahala, Panginoon, ang lalim ng iyong biyaya at ang kapangyarihan ng krus sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat, aming Ama na nasa langit, at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.